So pagkising ko, nagulat ako, si Tunudok, may kagat-kagat na bawang. Sabi ko, saan galing yung bawang? Saan mo na ko yung bawang na yan? So ngayon, tinataas ko na yung mga blinds, diba? Taas ko na yung mga blinds, yan. Nataas ko na siya. Tapos sabi ko, ano tong mga lang dito? Ayan, oh. So ngayon, gising ko, may bawang, may asin. No, Tuldok, no! Ayan, may asin. Asin ba yan? Asin ata yan, no? Tapos may bawang. Ay ba? Ano yan? Ano yan? Ba't may ganyan? So, di alam bakit may mga ganyan dito sa ating pinto. Malamang sa malamang, asawa ko yung naglagay nun. Wala kasi si Hergy ngayon, umalis siya kaninang daling araw. Dahil aasikasuhin niya yung pinyahan niya. So, may plano siyang mag-ano ng pinya. So, ayun, inisikaso niya na muna ngayon yun. Di natin alam kung excuse niya lang ba yun para makapag-hunting. Dahil sure akong kating-kate na yun, gusto niya umalis. So, since nakakuha na kami ng kasambahay, si Ate Inday, dito na siya. Dumating siya nung isang araw ata yun. So, binook namin siya galing Cebu. Yung nag-apply para sa kanya is yung anak niya. And then, sabi ng anak niya, nag-a-apply daw nanay niya. Hindi alam ng nanay niya, nag-a-apply yung nanay niya. Hindi alam, nakapag-apply, may trabaho na pala siya. So, hindi na kasi kami masyado naghanap. Though, nag-post kami, kaso nga lang, sa sobrang dami nag-message, as in sobrang dami nag-message, hindi ko na kayang isa-isahin yun. So, since yung anak niya na unang nag-message sa akin, ay nakita ko naman na mukhang mabait, ang pinakauna ko naging decision factor sa pag-hire sa kanila is yung nanay niya is makikita mo sa Facebook na talagang ang priority is mga anak niya. And malalaki na rin kasi mga anak niya. So, family-oriented talaga siya. And makikita mo naman talaga na yung aura niya is ang bait. Medyo may edad na siya, 50 plus na siya. Eh, maraming mga nag-apply na medyo bata-bata. Kaso nga lang, sabi ni mama, mas okay yung nagkaroon na ng anak before, ng anak na. At least alam niya kung paano ako gagabayan. So, pag ako, habang nagbubuntis, at least, magagabayan ako, diba? So, hindi na ako nagtingin-tingin masyado ng ibang mga nag-apply. Siya na yung agad na kinuha namin. Tinawagan namin siya. Ayun, nasa Cebu siya. So, binook namin siya agad ng ticket papunta dito. Tapos, from the airport, binook namin siya ng Grab. And then, sinundo ni Hergy dyan sa may McDo. Tapos, yun na. Ayun. Tapos, habang nagtatanong, yes, lumipat na kami ng bahay ni Hergy. Hindi ako makapag-house tour. Kasi ayaw ng mga ganun-ganun ni Hergy. Ayaw niya ng flex-flex. Flex-flex. Nakatay nga naman, hindi kami nag-dig. Di namin pinlex yung bago sasakyan niya. Tapos kung may bagong bahay, ayaw niya rin ipa-flex. Mga ganun. Low-key lang si Gigi. Ayaw niya ng mga ganun. Pero syempre, we're very proud naman sa lahat ng mga naging achievements namin. It's just that, okay na yun. Ganun. Salamat sa blessings ni Lord. Yan. Sobrang grateful kami sa lahat ng mga biyaya ni Lord. Dahil grabe talaga yung mga ibinigay niya sa amin. Kaya sobrang nakakataba ng puso, diba? But anyway, going back, hindi ko alam bakit may asin. Bakit may asin at dyan, bawang. Siguro, sa aswang, di ko alam. Bakit may aswang siya. Or, siguro, iniisip ni Hergy, pag iniwan nga ako dito, kunin na ko ng aswang. Na. Excited na si Poching. Naga. Let's go. Pupo na ikaw. Maulan ang umaga. Natin si Manso. Ikalalabas ang ulan. Good morning. Ayan si Ate Inday. Hello ka dito, Ate Inday. Hello. Ate Inday, pabigyan siya. Hello, good morning. Ganun muna ako yung sabi mo, ma'am. Ano to? Isda? Isda, tapos egg. So, bangus tayo ngayon. And egg. Buti marunong ka magsangag, te. Oo naman.
Ano? Sa Bisaya, ganun din. Sinasangag nyo rin yung kanin. Tapos yan yung kape nyo. Yung bigas. Pwede Ay, kung bigas. wala talagang kape, mais na bigas. Yan, pwede yan. Oo. Gawing kape. Gamot nga daw yan. Talaga? Healthy siya. Opo. Ewan ko, si Herdy lang sa akin yung first time ko matikman eh. Masarap din ito. Masarap siya. Sabi ko nga, okay din pala. Kasi di ako pwede magkape. Ako sa kape. Addict ako sa kape. Parang, pag hindi kompleto yung umaga ko, pag di ako nagkakape. Sabi ko, buti pala may ganyan. Oo. Sa probinsya ng mais na bigas ba? Mais na bigas? Bigas na mais. Ano yun? Yung, ano ba yung sa Tagalog? Yung mais na kinakain, di ba ginigaling yan? Yung mismong mais? Yung Opo. butil ng mais? Opo. Kinakape din yun. Opo. Nakakatuwa. Marami palang paraan para makapagkape. Nagtaka nga ako kagabi. Ako nang magsanga. Tinuro, binili niya sa'yo. Nakikita, hindi niyo po binabilin pero nakikita ko ba? Hindi, ito iniinom kong gamot. Troginova. Ayan. Prescribed to ng IVF clinic. So, iniinom ko to for like how many months na din. May inom ako ng 5 tablets per day. So, yan. Tapos na tayo kumain. And right now, ayan, nakatingin tayo sa chart. Maulan ngayon dito. Ayan. So, kinakape natin yung bigas na sinangag ni Ate Inday. And then, ito naman, nagtitingin tayo ngayon ng chart natin. And right now, meron tayong floating profit na $5,066. Actually, kanina nag-take profit tayo na nasa $900 plus. Actually, ayan pala, nasa $1,056 yung take profit natin. Ayan o. So guys, umaga pa lang yan. Magkano ba yung 1,056 in peso? Times natin sa 56. You know? 59,136 pesos. So that means morning pa lang, meron tayong kinita na almost 60,000 pesos. Kakagising pa lang natin. Just imagine if you have this skill. Just imagine if you would just take time to understand, to learn, to study. It could change your life. Diba? So, I hope you guys won't take this information for granted. This is an information na kailangan yung aralin. This is a lifetime skill. Kaya I'm so devoted sa pagtuturo ng trading. It's not really just because of my earnings, because I really wanted you guys to understand kung paano niya kayang i-impact yung buhay nyo. And for those who are saying na, sugal yan, magiging sugal lang po ang isang bagay kung di nyo siya aaralin. That is why, kaya ako nga lagi sinasabi sa inyo, aralin nyo po siya. Aralin nyo, kasi kapag kulang yung kaalaman nyo, kahit anong bagay pa yan, kahit hindi pa yan trading, kahit negosyo yan, pag di mo naiintindihan yung negosyo, yung sugal na yun. So you have to understand and learn and be knowledgeable.